Grabe mga kababayan, malupit itong video na lumabas na ito. Ano ito? Ay grabe naman. Hindi ko akalain totoo pala. May lumabas pong video na nagpapatunay ng matinding relasyon ni Llamas at ni Ontiveros. Naku po, ang lupit mga kababayan. Abang-abang lang kayo dyan, matinding pasabog to. At naku po, kinumpirma mismo. Naku, grabe, di ko kinaya. Di ko kinaya. Kinumpirma mismo ni Attorney Rowena Guanzon. Kumuha na kayo ng kape ninyo para habang ay kayo'y nanonood at nakikinig kay Banat Bay, may sabay-sabay tayo magkakape. Dahil matindi itong pag-uusapan natin ngayon. Ito'y matagal na lihim na nabunyag na. Nako! Parang hindi ko ata ma-imagine. Hindi ko ata ma-imagine. Nako, Banat Bay! Nako, yung maduming utak ni Banat Bay kasi minsan talaga nga namang na nadudumihan yung mga ganyang klaseng pananao. Anyway, bago yan, pag-usapan muna natin yung kasi maganda yung bardagulan ni Attorney Rowena Guanzon at saka ni Llamas. At doon sa interview, may nilabas na malupit si Attorney Rowena Guanzon. Grabe. Alam mo itong mga kakampuit na to, itong mga kakampuit, talaga sila yung mga Laila de Lima style. Alam mo yung Laila de Lima style? Yung linis-linisan, pero mali. Ay, munti ka na ako doon. Si Rapi Tulfo kasi. Oy, sandali yung kwento pala kay Rapi Tulfo. Pag-usapan natin ng bahagya yun. Pag-usapan natin ng bahagya. Ay, nako. Meron kasing pag-usapan natin. Bahagya lang, bahagya lang. Alam mo naman si Senator Rapi Tulfo, meron akong mga gusto at meron akong mga ayaw sa kanya. Siyempre, tayo naman, hindi naman tayo tumitingin sa tao. Pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Okay? Dito sa issue, kasi ngayon, merong isang sexy star, sabi nga nila, starlet. Sa isang vlog, inamin niya na inalok daw siya ng 250,000. Ay, sorry sa term Alam mo nag-uusap ako nung kaibigan ko, sabi nung kaibigan ko, hayop na Pepe yan. Sabing ganun. Oo, kasi bandakin mo ba naman 250,000, ano yung ginto? Pagpasok mo, paglabas ng edits mo, ginto na rin, di ba? Gago. Sorry pero yung iba, maaaring naniniwala doon dahil sa may galit sila kay Rapi Tulfo, okay? Ako din naman, marami rin ako ayaw kay Rapi Tulfo. Marami din akong ayaw. Pero sa bahaging ito, medyo ako hindi ko napapangalanan yung babae, pero yung mga ganyang klaseng style ng ibang babae, hindi siya. Na ibang babae, Dali, linawin natin, Kasi baka mamaya sabihin niya, ganun siya, pinaparatangan ko siyang ganun. May mga ibang babae kasi na sinasabi lang niyang publicly para iangat o itaas ang budget. Walang biro. Wag na kayo ma-offend pero again, hindi ko kinakampihan si Rapi Tulfo dito. Una-una, maging babaero siya, wala akong pakialam. Hindi, kasi baka sabihin ng iba, bakit dati si Pangulong Duterte, nung sinasabihan namin ng babaero, wala kang pakialam nun. Kasi sabi mo, wala namang apekto yan sa pamamahala. Ako rin naman. Sinasabi ko ngayon, wala akong pakialam kung nang bababae pa si Rapi Tulfo. Wala akong pakialam.
Ang may pakialam dyan, yung asawa niya. Diba? Yung asawa niya, problema dyan, hindi ako. Hindi ko naman asawa si Rapi Tulfo eh. Problema ko ba yan? Di ba? O bahala na sila nung mag-asawa. Huwag na ako. O edi, tanungin niya yung asawa niya. O, yun lang sa akin. Wala akong pakialam kung man babae, man lalaki. Pangit no? Hindi, wala akong pakialam kahit ano bang gawin niya sa personal niyang buhay. Ang importante sa akin, yung kanyang public service sa taong bayan. Okay? Kung ano man yun ang ating babatikusin o babanatan. Gayunpaman, kinokomentohan lang natin to kasi narinig ko na yung mga ganyan eh. Yung mga ganyang style ng mga kababaihan na kunwari, inalok ako ng 1 milyon. Inalok ako ng 500,000. In full honesty, alam ko po kasi mga galawang ganyan. Hindi dahil sa kumukuha ako ha. Hindi ganon. Wala naman akong perang ganyang kalaki. Tsaka kung may ganyan akong pera, hindi ko babayad dyan. Lalakwatsa na lang ako. Pupunta na lang ako ng Japan. Diba? Hindi, ibig ko sabihin, marami tayo kasing kaalaman sa ganyan. Remember tayo, parte tayo ng entertainment noon eh. So, yung mga kaalakaran ng mga babaeng nandyan sa ganyang industriya, alam ko na yung style na yan. Yan eh, for PR sake. Alam mo yun? Hindi siya, yung ibang babae. Sige. Yung for PR sake, it's either nagpapataas ng budget pag nagpapawalk, o kaya pag PR, nagpapataas ng budget, o kaya nagpapataas ng value bilang isang sexy star para tumaas yung value ng isang tao pag kinuha siya ng nandun pa siya sa isang I mean yung ibang babae nasa ano sila nandiyan sila sa industriya ng paghuhubad, so nagpapataas sila ng presyo kuno, di ba? Ngayon nagba-viral siya, o edi tataas syempre yung kanyang value. Di ba? Ganun lang yun eh. Kaya ako, ngayon, yung pambababae ni Rapi Tulfo, ibang usapan na yun. Senator Rapi, baka naman. Baka naman pwede mo pagsilbihan ng bayan. Kayo talaga, oh. Yeah, totoo naman eh. Anyway, pag-usapan na natin. Bakit ba kasi yan ang usapan natin? Ito kasi usapan natin eh. Pambabae naman ni si Atty. Rowena Guanzon kasi. Pakinggan nyo muna itong kwento ni Atty. Rowena Guanzon. Makikita ninyo yung ibig ko sabihin. Sandali. Ito. Pasok. Commissioner Rowena Guanzon, Congresswoman. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Ma'am Rowena. Magandang umaga po, Mr. Deo Calma. Salamat po. Ayan, Deo Makalma po, ma'am. Ayan, kumusta po kayo? Malamig na po ba ulo ninyo? Sa sobrang init ng ulo ni Ma'am Rowena Guanzon, tinawag niyan Deo Calma. idol natin to si Deo Makalma eh. Hindi Deo Calma, ma'am. Alam ko high blood kayo. Dapat Deo Makalma, ha? Joke lang po. Oo, pero grabe. Grabe ang ko. Ang taas ng blood pressure ko nung isang gabi, ha? Ako gabi ba yun? 180, no? Over 110? Grabe. Mababa pa yun. At least hindi... Buti na lang na, natawag ko yung security. Kasi hindi talaga siya aalis sa mukha ko eh. Talaga. Alam nyo naman na yung nangyari, no? Diba? Sinabihan siya na para bagang nilait siya, minaliit siya. Diba? Alam mo sa totoo lang, napanaginipan ko yung mga ganitong pangyayari. Hindi ako nagbibiro. Napaginipan ko naman, ako naman daw yung inaway. At naglabas ng alam mo na, tapos nagpaputok. Oh, napanood ko. Pero hindi naman niya tinutok sa akin. So para bagang nananakot para umuwi na daw ako. Aba, sinumbong ko, nag-high blood din ako, sinumbong ko sa pulis. Oh, but ito talaga si Atty. Rowena Guanzon, pati kwento mo, napapanaginipan ko Natantanan. Talagang sinundan-sundan po ba kayo? Hindi, nakatayo lang kami doon dalawa. What happened was, pakakain ako ng spicy na noodles. Sabi ko sa friend ko, dito ka lang, inahanap ako ng water. So, pumunta ako doon, may katabi akong babae at lalaki na may kausap sa vendor. Naghintay naman ako. Tapos, sabati ang lalamunan ko, inabok ko. Pero hindi ko inabok sa harap nila. In fact, I turned away sa right side ko. Kasi nasa left ko sila. Aba, within 2 feet distance, sinabihan ako ng mama na
you're coughing, you should not be in the mall. Wow. You have to leave, sabi niya. Sabi ko, what? Nagulat ako. Parang what? Sabi ko, are you from Rockwell? Sabi niya, yes. Sabi ko, mga tao dito sa Rockwell, hindi naman ganito. In-check ito. Sabi ko sa kanya, why you have the right to tell me to get out of the mall? If you are sick, you should not be in the mall. Diba? Eh kung sa ito may sakit, dapat bakit sila nang-miserable? Diba dapat sila hindi pupunta ng mall? Tama, oo. Kasi baka mahawaan nila kami. Dami pa naman senior doon. Yung mga double cards ko doon, mga senior na lahat kami doon sa Rockwell sabi ba naman, no, you're contagious. You live. Wow. Contagious, isang ubo lang, TV na agad. Buti nga, alam mo, ganito lang ginawa ni Atty. Rowena Guanzon. Kung ako to, ako po, uubuhan ko lalo to. Uubuhan ko sa harapan to. Sabi ko, putang ito, hindi na pa ng baso nito. May... Napamuna si Atty. Guanzon sa DCRH. Interview kasi kayo na-interview National pride was hurt, you know? So sabi ko sa kanya, how dare you, ganun. Alam mo, exchange namin, parang umabot ng 5 minutes, ayaw niya umalis. You're the one who should leave, sabi ko. Talaga, oo. Saka harap-harapan, finally yung guard, yung asawa niya, hindi naman siya hinihila, hindi naman siya... sabi ko, hindi aalis ito, hindi rin ako aalis. Tinawag ko yung security guard na tawagin ng security. Tinanong ko ba mga tao, ladies and gentlemen, this man wants me to leave the mall because I coughed once. Is he correct? Is he right? Sumagot nga mga taga-Rockwell ng no. Ibig sabihin lahat kami doon na mga matatanda na doon naman talaga kami kung minsan ay paalisin niya kami doon sa Rockwell. Isa pala pang hindi taga-Rockwell Ba't na kami paalisin? Kung masama pala pakiramdam ng asawa niya, ba't sila nag-mall doon sa Rockwell? Sus mio. Saan pa doon ng mga matatanda? Aba, yun akong grabe talaga. Sinabi pa sa yun talaga, radio, yung pinaka. Yung sinabi sa akin, you don't have money to buy a mask? You should buy a mask? Doon talaga ako. Grabe, no? Yun ang malupit. Pero mas malupit, yung revelasyon niya kay Llamas, antayin nyo. At saka kay Ontiveros, antayin nyo. Breka? Commissioner, gaano ba ang layo ninyo nung kayo po ay naubo? At kayo ba ay umubo sa harapan niya? 2 feet away. At nung alam ko na, di ba, Makati ang lalamunan ko, alam ko na nauubo ako. Hindi naman ako umubo. Kahit doon sa police station, sa guard station, kahit wala naman talagang ubo, ay mas mati. I never go out when I have a cough because, it's dangerous. I'm already 68. So, ang sabi ko sa yung 2 feet away ako sa kanila. Tapos nung alam ko na nauubo ako, I moved my face away from them. Hindi ako umubo sa harap nila. Ano ba? Diyos ko, maawa naman kayo sa akin. Ang tagal ko kayang matanda na ako. Dapat alam ko na yung mga protocol na yan. At saka, kaso pinagtestihan ako ng mga akbayad. Yan. Yung mga akbayad. Ay, akbayad? Bakit kaya akbayad? Naku po. Tandaan nyo, dating COMELEC chairman, dating COMELEC commissioner, etong si Guanzon. May alam to pagdating sa galawan sa COMELEC. Nako po, dami kong ayaw kong magsalita. Ayaw kong magsalita, pero marami tayong alam dyan. Pakinggan nyo. Yun nga kayo dyan Ito naman si Llamas, post na siya na, ay bumaba self-esteem ko, wala akong Rolex at wala akong Gucci. Hoy Llamas, marami ka namang baril. Bakit nababa ang Nako, eto marami naman siyang baril. Mamaya may video tungkol dyan. Nako ba, lupit. Bakit? Anong kinaugnayan ng baril? Ngayon ko lang napagtanto ito na nalaman yung ito mga istorya na ito. Di ba tanghuli ka ng illegal possession of firearm? Naku, nahulihan pala siya illegal possession of firearm. Bakit nakalaya ito? Gago! Hindi kasi kulong ang illegal possession of firearm Kulong po yan. Kaya pala nagsilbi sa Pinoy administration. Gago!
Hindi kaya nabigyan siya ng immune, ano to? Ng parang yung papalayain ng presidente. Naku po. Kaya todo sip-sip niya sa mga dilawan. Naku po. Gago! Ako nagtatanong lang, paano na kayo na-resolve yung kaso niya doon? Oo, di ba, Yamas? Nauli ka doon nga bumibili ng mga fake na DVD. Bumibili pa ng fake na DVD? Gago! Ano ba yan? Yung fake na DVD na ba yan? Illegal ba yan? O barely legal? Anong klaseng DVD ba yan? Ako, delicate stool. Yamas, ha? Ikaw talaga, mahilig ka sa mistisa. Ha? Ano kayang DVD yan? Ang lupit. Ang lupit dito. Oo, ay ano bakit naman kung wala ka Rolex at wala kang Gucci, na ba ang self-esteem mo? Kasalanan ko ba, Yamas, kung mayaman talaga ako? Hindi ko naman ninakaw yung Rolex at Gucci ko, ha? Kung ikaw mag-Rolex, ay maghihina na talaga kami, ninakaw mo yan. Kasi ano ba naman ikaw? Sumikat ka lang nung presidential assistant ka, Pinoy at katabi ka ni Risa Ontiveros lagi. Nako! Patay tayo dyan! Gago! Katabi ka lagi ni Risa Ontiveros. Malaman yun. Naku po, malaman. Amaya, papakita ko yung laman. Ay, naku, lupet. Ha? Tinanong pa nga si Risa Ontiveros ni Willie kung kadit mo siya? Nako! O ano, Yamas? Right? Oh, bite? Natulala yung host. Sabi nung host, oh shit. Yari ako dito. Interview ka ng interview. Kabit mo ba daw siya? Yan ang isang matinding katanungan ngayon. Yamas, kabit mo ba si Ontiveros? Yun ang tanong. Ha? Gago! Hindi, tinatanong lang naman niya ni Attorney Guanzon. Ha? Kabit mo ba? Naku, usapang kabit. Gago! Kaya, yan yung koneksyon doon sa usapang kay Rabi Tulfo, ha? Gago! Hindi, wala naman tayong pakialam, mga kababayan. Ano bang pakialam natin kung kabit siya? Hindi, halimbawa lang, ha? Halimbawa lang. Pero sinasabi ko, wala akong alam. Di ko alam. Di ko talaga alam. Wala. Tsaka parang, ano, kaya bang tiisin ni Ontiveros yung mukha ni Yamas? Yung itsura pa, no? Gago! Hindi ko talaga alam. Wala, honestly, ha? This is the first time na narinig ko ito na parang kino-confirm or may mga bidyong lumabas. Hindi ko alam, ha? Wait lang. Ituloy natin. Chotomate. Easy lang kayo, ha? Alam mo, Dio, ako, Yes, ma'am. I'm very friendly. Politiko din naman ako, nag-commissioner ako, lahat ng mga ito nagbigay ng tulong sa akin. Sige, magbangayan tayo. Sasabihin ko sa public, yung mga iba dyan sa inyo, you tried to bribe me, Naka? or tried to bully me, Naka? or told me to appoint so-and-so in their province. Diba? Oh, try to bribe me. Remember, Comelec chairman siya. Para doon sa mga probinsya nila. Para sa mga balwarte nila. Nako. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Di ba? Kita nyo? Kita nyo, Galawan? Remember, Comelec dati to, commissioner. So, ang daming alam nito sa mga politikong binibili siya, binabayaran siya. Tinatry palang bayaran. Hindi siya pumayag sa bayad. So tinatry bayaran para ayusin yung mga probinsya kasi tandaan nyo ang mga party list. Usually balwarte yan eh. Sa mga probinsya kumukuha yan ng boto. Balwarte yan. Sabi niya nga, don't try me. I know. Diba, Dio? Yes, Kaya ma'am. ako, I have manners, diba? Kaya hindi ko sila gagalawin kung hindi nila ako binibwisit. Ito si Yamas eh. Wala ka ng trabaho, political analyst ka na bigla. Ay puta, wala ka ng PhD. Wala ka nga PhD. Ang lutong nun. Yamas, kung ako sa'yo, umuwi ka na sa nanay mo. Umiyak ka dun.
Mantakin mo doon. Hindi, mantakin mo, ha? Mantakin mo yung sinabi niyang yun. Ha? Wala ka lang trabaho, naging political analyst ka na. Wala ka ng PhD. Mga kababayan, kung pagdating sa edukasyon at edukasyon, isa ito si Madam Attorney Rowena Guanzon, ang malupit ang edukasyon. Yeah? Patagal ko na sinasabi sa inyo to. Hindi pa ito bumabanat kay o yung hindi pa siya parang sumaside sa mga Duterte supporter. Ano ko na ito kasi nakikita ko ito magsalita. Yung logic nito, sabi ko lalim. Di ba? May mga halimbawa, si Harry Roque, sa kabilang kampo o sa middle side, maaring may mga ayaw sa kanya dahil nasa Duterte siya. Pero alam nilang matalino. Grabe yung accomplishment ng utak ni Attorney Roque. Ito rin, ganun din. Kahit nasa kabilang side ito noon, nakikita ko, sabi ko, mahirap banggain to. Ang talino nito, yayariin ka nito. Yan yung mga, sana, ako honestly, isa sa dapat nilalagay sa Senado. Ako walang biro. Hindi ako nagbibiro. Ito ang dapat isa sa mga nasa Senado. Ito ang mga style Marcoleta din di ba? Dapat ito. Para talagang kung sino mang opisyal, whether DDS, DDH, o ano pa man, matatakot pag ginisa ni Attorney Rowena Guanzon. Dapat ganun Kaya nga ang ganda ng positioning ni Marcoleta di ba? Mabuti pa yung sityang. At least na PhD yun. Ano ba yung political analyst mo? Tayo na yung mga walang trabaho Naku po. Mga political analyst daw ang walang trabaho na nilagyan ng title ng mainstream media. Gago! Hindi, alam mo mga kababayan, that's true Yung mga katulad nila Palsis, yung mga si Kristan, yan yung mga walang dating, sa tingin ko, mahina logic. Alam mo yun, nasayang yung title niyang abogado, si Palsis, si Kristan, di na abogado yan. Laking lang yan pasosyal lang yan Yung the rest, di ba? Katulad ni Heydarian. Yan yung mga yan yung talitalinuhan, pa-English para mukhang matalino. Kasi alam mo ng mga Pilipino pag nag-i-English, matalino yan, tanginang yan, ganun. Matalino pag nag-i-English Tapos, siyempre, yung media naman, bayad ng, alam mo na kung sino nagbabayad dyan, di ba? Tapos, interviewin ito mga to para sila yung magbibigay ng kanilang opinion doon sa nagbayad. Sa media, alam nilang pabor sa kanila yung mga to. Tapos tatawagin ng political analyst. Analyst, sorry. Kasi iba mahilig sa political analyst. Di ba? Alam mo, kinakante ako nitong Yamas. Ang pangit naman niya. Diyos ko, buti na lang di siya nagbakla. Kung magbakla siya, ang pangit ng bakla, no? Dio, ang ayaw ko dito, they're taking advantage. Kasi, ang nililabel nila akong DDS, kaya binabalata nila ako kasi takot sila na magsenador ako. Yan! Diba? Ayan. Madam, kung ako sa'yo, pag kayo naging tumakbong senador, isa ako sa mga ngampanya. Kahit saan kampo kayo. Hindi, totoo. Walang biro ito. Promise. Kahit saan kampo si Madam, kahit saan partido siya pumunta, wala akong pakialam doon sa partido Kung ano mang kulay yung puntahan niya, basta isa ako sa mga ngampanya dito. Bakit? Kailangan natin ng mga ganitong klaseng senador na may prinsipyo. Kasi alam mo, kung ikaw nasa katotohanan ka, hindi ka matatakot sa mga ganitong tao. Kasi you can defend yourself. You can, alam mo yon, lahat ng gusto mong mangyari sa governance mo o doon sa mismong departamento mo, kaya mong gawin dahil totoo ka, honest ka. Di ba? Hindi ka matatakot sa mga ganitong tao. Pero kung talagang tiwali ka at sinungaling ka, isa ito sa yayari sa'yo. Yun ang gusto ko. Ayoko yung aanhin ko yung mga tapang-tapangan dyan sa Senado tapos pagka ang dami dyan tapang-tapangan pero ng pera. Hindi to si Attorney Rowena Guanzon. Kaya ako kahit anong kulay nyo, Madam. Pero sana wag naman pinklawan. Kahit anong kulay ninyo, ikakampanya ko kayo.
Ako, seryoso ako dyan. Diyos ko niya, mas bagay naman ako magsenador kaysa sa iyo. Tama? Diyos ko. Diyos ko. Ba't ba na? Maawa ka naman sa Pilipinas kung ikaw magsenador. Sige, doon ka sa lineup ni Rizon Taveras. Pareho kayo mga komunista dyan. Oy, komunista, ayan na. Sabog na yon. Sabog na yon, Brad. Oh, isa kayo sa mga komunista dyan, oh. Pare-pareho kayong komunista. Kasalanan ko ba kung pinanganak ko na hindi ako mahirap? Kaya hindi ako nagkomunista? Ayun! Kayari kayo doon, Brad. Hindi na makaimik yung nag-i-interview. Sa tindi ng sa lupit ng sinasabi ni Madam. Problema sa inyo, gusto nyo komunista, sosyalista? Ay, di ba hindi ako bagay dyan? Sosyalista ako? Sabi niya, komunista, gusto niyo sosyalista. Hindi ako bagay dyan. Sosyalista ako. Sosyal siya, o, di ba? Commissioner, ayan, ba't ba napunta tayo kay Llamas? Pinag-uusapan natin yung Chinese... Kasi nabasa ko na ngayon ng Facebook post na bumaba tuloy sa testing ko, wala akong Rolex at kutsi. Talaga wala na, hindi mo kaya, gago ka. Bakla? Di naman naman siya. Bayot! Ang lupit nun. Ang lupit nun, tinawag kang bayot ng isang babae. Alam mo, kung si Sir Jack ang tumawag sa yung bayot, medyo tanggap mo pa eh. Lalaitin mo na lang yung uso niya. Kung o lalaki tumawag sa yung bayot, tanggap mo pa. Pero yung tatawag sa ng bayot, isang babae. Oo! Hindi siguro maintindihan ng mga kababaihan yan. Pero kami mga kalalakihan, alam namin yan. Pag ang isang babae, tinawag kaming bayot. Delicates kayo sa amin. Oh, di ba? Totoo yan. Oh, kaya nga tawagin ka ni Madam Rowena Guanzon ng bayot. Ako po. Although sabi niya, joke naman daw. Abang mo ko isa ng libel kasi ano lang yan. Etchus lang yan. Hero speech lang yan. Etchus lang yan. If you can dish it out, you should be able to take it, diba? Kung sa English lang ni Miriam Santiago, if you can dish it out, you should be able to take it. Yeah. Inanahan mo ako eh. Kung mag-Rolex ka Llamas, talaga mag-iinala na ninakaw mo yan kasi hindi ka naman mayaman eh. O, kasalanan ko ba? Na hindi ako pobre? I was born hindi pobre? Kasalanan ko ba yan? Hindi naman ako nagnakaw. Kayo lahat, magdanakaw mga magdanakaw dyan sa Congress sa milyon-milyon ng mga watch. Naku po! Dapat mahiya, di ba? May tayo dun sa mga corrupt na mga congressmen. Anyway, Commissioner Ma'am, balikan natin yung kinasuhan nyo nga daw ba yung Chinese national na sumita sa inyo dyan sa Rockwell? Ano po? Ano yun? Kinasuhan nyo po ba? Nag-file po ba kayo ng complaint? Kinasuhan. Akala ko kinasahan. Hindi po ako nagdadala ng baril na nag-retire ako. Kayo naman. Kinasuhan ko po. Pinadala ko po sa police station and warrantless arrest. Abay, sir, nung nagbibigay ako ng statement ko doon, lumabas na yung chief of police, kinausap sila. Gusto nila sabi nila sa lawyer ko, na classmate ko, hindi daw sila ng areglo. Kasi may lawyer, maghingi ng story. Sabi ko, pwede naman yan, pero yung video niya, kasi nagkakalat na ngayon yung video, na parang ako yung... Ituloy natin yan, ha, mamaya. 9 minutes, tuloy natin yan. Ipakita na natin yung sinasabi nating video. Yung video, papakita na natin. Hindi kasi maraming nagsasabi, totoo ba yung sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon? Meron bang yan? Naku po, may lumabas. Ladies and gentlemen, may lumabas at nagulat ako. Tingnan ninyo ito lumabas. Hindi po ito AI hindi po ito AI. Ito po yung lumang interview na kinumpile ng isang tao at may lumabas. Tingnan ninyo kung totoo o hindi. Ako din, hindi ako sure kung totoo o hindi. Pero ang lupit nito. You are going Yan you are going with Ronald Llamas. So parang dinediretso na ni Madam. Isa pa ito si Munsod, di ba? Mahirap din tong kausap. Naku po. You are going with Ronald Llamas. Tingnan nyo sagot ni Ontiveros Kayo na magsabi kung totoo o hindi. What? Secretary Ronald ay matagal kong kasama.
sa ating kilusan. Comrade, colleague, at so kasama ko pa rin siya hanggang 3 dekada na kaming magkakaibigan. No offense, he's not married and neither are you. I'm a widow. And he. What about Ronald? Is he married? I think... How can you know him for 30 years and not know that he's married or not? Pak! Sa pool! yun yung malupit eh. Alam mo yung mga... hindi man natin kakulay ito si Munsod. Sa totoo lang pero ang lupit magtanong nito. Ako na-witness ko ito eh. Na-witness ko ito yung sa mismo sa studio, sa TV studio. Nagpunta ako na siya yung tapos ito yung nagtatanong. Grabe, ang lupit nitong alin to. Ang lupit nun eh. Kasi dito nabuking siya eh. Nabuking siya eh. Ang issue dito, are you going with Llamas? Ang sagot niya, what? Tingnan niya yung paano, naalala ko tuloy yung mga, hindi ko sinasabi nagsisinungaling si Ontiveros dito pero naalala ko yung mga nagsisinungaling na asawa. Alam mo yung mga nagsisinungaling na asawa, yung galing sa labas, tapos uminom, tapos sasabihin pag tinanong ng asawa, ba't gayo ka la? Siguro ng babae ka. Sabi, ano? Utang! Siya pa galit, di ba? Siya pa galit na pinagbintangan siya ng babae pero sa totoo lang galing siya doon sa kabit niya. Di ba? Ano yun? Ano siya sabi mo dyan? Yung mga ganung reaction, hindi, alam mo, yung mga kalalakihan na nanonood sa aking may kabit ngayon, alam yan. At yung mga kababaihan na kabit ngayon, alam din po yan. Yung ganyan dahilan na, ano yun? Ano yun? Tignan yung reaction ni Ontiveros Ronald Llamas. What? Secretary Ronald. Pero makinis pa si Ontiveros dito Bata-bata pa siya dito. Kung totoo, hindi ko sure Again, hindi ko sure kung totoo. Kung totoo na naging sila ni Llamas, naku. Apakaswerte ni Llamas dyan. Hindi. Sa itsura ni Llamas, kahit sino maging jowa nung swerte. Swerte ni Llamas, hindi swerte ng jowa. Alam mo kasi ako, yan ang isang hobby ko eh. Totoo walang biro. Hobby ko yan. Hindi man babae po. Ang makinig muna kayo kasi kayo mga bintangero kayo eh. Hobby ko umupo ng mall. Uupo ako ng mall, titingin ako ng mga magjojowa. Tapos sasabihin ko sa inyo kung sino ang swerte at hindi. Halimbawa, kita ko yung jowa, magdalawang jowa. Pangit yung lalaki, kunwari, tapos maganda yung babae. Sasabihin ko, swerte nung lalaki, pangit nung babae, ang ganda nung babae, pangit niya. Ganun ako sa mall, nanunod. Kaya huwag kayong dadaan sa harap ko kung daladalan yung jowa nyo, O kaya sasabihin ko naman, pangit yung babae, ang ganda nung lalaki. Swerte nung babae, laki nung nung lalaki, laki nung muscle. Di ba? Dito, kahit sino i-partner mo kay Llamas, ang swerte nung ni Llamas. Tuloy natin yung sagot niyan. What? Ronald Llamas. What? Secretary Ronald ay matagal kong kasama sa ating kilusan. Sa ating kilusan. Lumalabas no? Mga lengguwahe ni Madam. Ngayon, hindi niya na sinasabi yan. Hindi niyo na binabanggit siyang kilusan, comrade. Ayan comrade. Yan ay mga terminolohiyo na alam na natin kung saan galing. Di ba? Tapos nagagalit sila pag tinatawag silang ganyan. Tapos sasabihin nila, red tagging. Kanino ba nang galing? Kilusan, comrade, red tagging. Alam mo, akala ko, joke-joke lang yung mga, kasi hindi ko talaga alam yung kay Llamas na tinatawag nilang komunista si Llamas. Hindi ko alam. Honestly, hindi ko kasi kilala yung na yun Tapos nung nakita ko, bakit kaya nila tinatawag na komunista? Nung napanood ko to, comrade pala siya ni Ontiveros. Comrade, colleague, at so kasama ko pa rin siya hanggang 3 dekada na kaming magkakaibigan. 3 dekada. 3 dekada na siya magkakaibigan. No, fair. Kami ni Jay, wala pang 2 taon o 3 taon magkakasama. Pero lahat ng baho ni Jay, alam ko na, mula kasingit-singitan. Ang baho kasi yan, hindi naliligo Biro lang Alam ko kasi nanonood yung hayop na yun dito Hindi totoo. 3 taon pa lang kami magkakasama ng Banateros. Pero alam na namin ang karakas ng bawat isa. Kaya nga kung papanoorin nyo yung Vox Populi,
Kabisado na namin yung bitawan ng isa. Itong isan to, ganito ito, daldal nito, ito si ganito, tahimik, ito si ganito, ganyan. Alam na namin yan. At alam na rin namin, lalong-lalo na ang mga background nila sa mga kababaihan. I mean, asawa nila, kayo naman, oh. Ilan ang anak nila, sino-sino yung mga naanakan nila, yung mga ganon. Alam na namin yan, kabisado na namin. At alam namin kung sino may asawa at sinong wala. Alam namin. At alam din namin kung sinong takusa at sinong hindi. Pero si Ontiveros, 30 years niya nang kasama si Llamas, comrade, 30 years sa Kilusan kasama. Nung tinanong, She's not married and you're neither are you. I'm a widow. And he. What about Ronald? Is he married? I think... How can you know him for 30 years and Yeah. not know that he's married or not? yon, nayari siya doon. 30 years mo nang kasama, hindi mo alam kung kasal yun. Ito isang malaking kasinungalingan, di ba? Ito sa laging ko talaga sa tingin kong kasinungalingan. Hindi mo alam kung may asawa o walang asawa yung for 30 years mo nang kasama sa Kilusan. Kasama't mo sa Kilusan. Kami nga, kasama lang namin sa Banateros, alam na namin ng lahat eh. Wala pang 3 taon. Pag nagkikita kami once a week. Di ba? Pero alam na namin lahat kung sino may asawa, kanino kami mag-iingat, sino hindi namin iimbitahan, ganun. Kasi alam namin, yung isa't isa, 3 years pa lang or less than 3 years kami magkakasama. Ikaw 30 years, hindi mo alam may asawa? Nagtinginan pa sila ni isa pa yung isang yun. Alam mo ba't ito mga mga kakampwit, no? Mga pinklawan, mga dilawan, pare-pareho sila ng karakas ng lifestyle ng buhay, no? Ba't kaya? Hindi natin alam. Nagsimula yan dun sa kapatid ng presidente ni... Wala akong sinasabi. He's separated. Pangatlong dahilan, ang unti-unting pagmamaniobra at pagsakop ng kaliwa sa pamamahala ng gobyerno Nino? at ang kanilang napipitong takeover ng ating bansa. Tila kaya ay hawak na hawak ni Ronald Llamas at ang kanyang mga kakosa sa leeg ang Pangulong Aquino. Grabe to, ha? Ang tinding revelasyon to. Tandaan nyo, Chief Justice to. Chief Justice to. Ang daming alam niyan pagdating sa mga kaso-kaso. At sinasabi niyan diretso, unti-unti nang nasasakop ng pamahalaan ang gobyerno natin ng makakaliwa. Kanino? Sino? Ito, si Llamas. Forget his first name. This man is Tingnan mo, ayan. At ang kanilang napipitong takeover ng ating bansa. Napipintong takeover. Nino, ayan nakasulat na dyan. Separated. Pangatlong dahilan, ang unti-unting pagmamaniobra at pagsakop ng kaliwa sa pamamahala ng gobyerno at ang kanilang napipitong takeover ng ating bansa. Tila kaya ay hawak na hawak ni Ronald Llamas at ang kanyang mga kakosa sa leeg ang Pangulong Aquino. Sino may hawak? Si Llamas. Ang lupit. Ang lalim pala nito ni Llamas. Magaling pala talaga itong maglamas. Hindi, alalim niya. Hindi ko akalain to. Honestly, hindi ko akalain tong ganitong klaseng karakas ni Llamas. Forget his first name. This man is history before he is even current events. Llamas is back to say, one, as if to prove a clean conscience and also to shove it in our faces, that he owns even more communist high-powered guns than the AK-47 taken by the police at the scene of an accident, where initial reports put his son. Nagets niyo yun? Sinasabi, ang tindi daw nito, parang AK, alam natin yun, yung kind of barrel, di ba? Parang ganun daw katindi yung tao na to. At ang matindi nito, nahulihan siya. Dito, binanggit na parang nahulihan siya ng illegal firearms. Which is yan din yung binanggit ni Atty. Rowena Guanzon. Di ba? Ngayon, we do not know what really happened. I cannot judge. But kung ano talaga ang nangyari dyan kay Llamas sa pagkahuli sa kanya daw, di umano ng illegal firearm.
alam mo, more than anything, sabi ko nga ho sa inyo God has a way of revealing things na sometimes unexpected. Ito honestly sabi ko nga, ito yung mga galaw ng Diyos na hindi mo malubos maisip paano niya ginawang magalaw. Ano ibig ko sabihin? Hindi ko sinasabing ang may dahilan kung bakit nag-away si Attorney Rowena Guanzon at saka isang Chinese, it's because God. Hindi yun ang sinasabi ko. Kasi sa buhay natin, God can use opportunities, God can use circumstances para mailabas yung katotohanan at yung purpose niya sa atin. Gagamitin niya yung mga pagkakataon na yun para maipakita sa atin yung gusto niyang maipakita. Like plano niya, purpose niya sa buhay mo. Ito, na alam mo yon, alam ng tao bulong-bulungan na ganito si Llamas at saka si Ontiveros, bulong-bulungan yan. Ako, hindi ko talaga alam. Naririnig-rinig ko lang yan. Pero siyempre, in my mind, it's just all chismis. Di ba? Kaya nga, alam mo yun, tinatawan-tawanan lang natin yan. Hindi ko sure yan. Pero dahil sa pangyayari nitong kay Rowena Guanzon sa mall, si Attorney Rowena Guanzon, biglang na-trigger si Llamas. At nagsalita siya, may binato siya. Because of that, yung kaprangkahan ni Attorney Rowena Guanzon, ginamit ng Lord na para lumabas kung ano man yung talagang sikreto nito ni Llamas. Ngayon, kasi makikita natin, kaliwat kanan ng interview kay Llamas at ng mga ibang quote-unquote political analyst. It seems that they're taking over the media. Left and right. Puro interview sa kanila. Kahit anong mainstream media, ini-interview sila. And maybe, I'm not sure. Ito'y ginamit to show to us that this person has an agenda. Ano yung agenda na yun? Sa tingin ko, maybe, yung left o yung makakaliwang prinsipyo o yung ideolohiya ng komunista. Which hindi ako nagsabi, again, yung pong video ay malinaw po na sinabi ho mismo ni dating Chief Justice yung interview. Mismo si Attorney Rowena Guanzon, ganun din ang sinabi. So, alam mo yun, parang ngayon, lumabas sa mainstream, lumabas sa social media, na this person may agenda. Sideline na lang yung sa kanila ni Ontiveros. Sideline ba tawag doon? O basta, side truth. yung kanila ni Ontiveros. Yung part naman nila kay Ontiveros, I do not know. I'm not saying sila Ang sinasabi kong videong lumabas na relationship nila ay dati silang magkadre for 30 years. Ay, di pala kadre. Comrade. Sorry. Ang comrade ba? Ang Tagalog nung kadre? Hindi ko alam Sorry naman. Di man ako NPA. Hindi naman ako makakaliwa. Di man ako komunista. Kaya hindi ko alam. Ano ba ang Tagalog ng comrade? O basta. Dati silang mag-comrade ni Llamas for 30 years daw. Yan po yung video o yan po yung relationship na lumabas sa video na ito. Now, it's up to you to understand or to interpret kung ano yung sinasabi ng video. Talaga bang sila ni Llamas dati na habang, hindi ko alam kung may asawa. Kasi, what? Hindi ko nga masagot kung hindi nga niya nasagot, 30 years siya nang kasama, paano pa kaya ako? Kaya pagtatanong niyo ako kung may asawa si Llamas, what? Yan. Yan din na isasagot ko sa inyo. Di ba? Hindi ko alam kung yun ba. Okay? O pangalawa, aside from may chismis sa kanila, totoo ba na etong si Llamas at si Ontiveros ay dating, ngayon,
ay still in the left wing or the communist? We do not know. It's up to you. Yeah? It's up to you. Kaya comment kayo dyan. Siya kaya ay, sila ba ay in relationship? Romantic relationship? Or, at saka kung sila ba ay dati talagang, ngayon pa rin, hanggang ngayon pa rin ay isang komunista. Kayo na pong sumagot. I'm just giving you the facts. Diba? Sabi nga ni Ben Tulfo, I'm just giving you the facts. Hindi, gano'n kasi mag-English yun eh. Malupit mag-English yun si Sir Ben Tulfo. Diba? Anyway, ayun lang po ang ating ngayon. Pero ang katanungan natin sa araw na ito, para sa isang malupit na, ano bang tawag dito? Pa-Noche Buena di Banat Bay. Alam nyo naman, Noche Buena, di ba? Yung sabi nila, tigpa 500. Para naman maging 1,000 yan, dadagdagan natin ng 500 pesos. Unang 3 makakasagot ng tanong na to. Sino? Di umano etong tinawag ni Guanzon na hindi pa nyo, wag muna kayo sumagot. Hindi nyo pa alam na komunista. At di umanong tinanong niya kung meron daw silang relasyon ni Ontiveros. Sino ito? Siguro naman alam na alam nyo na. Pakisagot dyan. Unang 3 sasagot ng tama ay may tigpa 500 pesos na GCash. Maraming salamat. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Kasi alam nyo ba, mga nanonood dito, 40% hindi pa nakasubscribe. Ano yun? Subscribe na nga lang, libre naman yun eh. Ba't di kayo mag-subscribe kung gusto nyo naman ito napapanood nyo? Pero kung gusto nyo rin sumuporta, maganda, magpa-member na kayo. Yun, meron yung membership fee. Yun po ay para sa suporta nyo kay Banat Bay. Pero kahit hindi, wala naman difference yun. Subscriber o membership, walang difference yan. Para naman yun ay kusang pagsuporta lamang kay Banat Bay. Alam nyo naman, hindi naman tayo dumidepende sa kahit sino mang politiko. Nakadepende lamang po tayo sa inyong mga viewers ko. Maraming salamat po. Kita-kita po ulit tayo.